Yo, what's up mga weebs at otakos? It's your boy Wio Butako PH at tayo ay nagbabalik na naman upang alamin kung ano nga ba ang Mangekyo Sharingan. Ang Mangekyo Sharingan ay isa sa mga pinaka-interesting na abilities na nakita natin sa Naruto Shippuden series. Kaya ito ang napili kong talakayin sa araw na ito. At bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat dahil 3,000 subscribers na tayo at dumadami pa dahil sa inyong suporta. Maraming salamat mga kaibigan. At bago tayo magsimula, shoutouts pala muna kay Carnel Plyra, Eva Escatron, Sky Ninja, Arian Gorit, Jansen Libonao, Mag Jaden Lamigo, Legend Gaming YT, Marcus Nathaniel Alonzo, Arian Saulo, at marami pang iba na gusto kong i-shoutout pero masyadong wala tayong oras para sa madaming shoutout. So, next video, huwag kayong mag-alala. Ipa-flash ko naman lahat dito sa video yung mga comments niyo para hindi kayo magalit sa akin. So, kung bago ka lang dito, please subscribe at ilike mo tong video kung mahilig ka sa mga gantong content. At huwag mo kalimutang patunugin yung bell natin dyan para lagi kang manonotify kung may bago akong video. So, huwag na natin patagalin. So, ang alamin natin ay ang Mangekyo Sharingan. Hindi ito ang basic Sharingan, kaya din natin tatalakayin kung ano yung mga basics ng Sharingan. Diretso na tayo agad sa Mangekyo. Isa sa mga pinaka-interesting na bagay sa Naruto at Naruto Shippuden series ay ang fact na ang bawat Mangekyo Sharingan user ay mayroong magkakaibang pattern sa kanilang Sharingan at iba rin ang abilities na binibigay nito sa bawat isa. Ipinakita ang Mangekyo Sharingan na isang napakalakas na dojutsu na kahit si Kakashi ay walang nagawa noong nalaglag siya sa genjutsu ni Itachi noong naglaban silang dalawa. Sinasabing maaari mong ma-unlock ang Mangekyo Sharingan sa pamamagitan ng pagpatay sa isang taong napakalapit sa'yo. Maaari itong magulang, kaibigan, or kapatid. Na-unlock ni Madara ang kanyang Mangekyo Sharingan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang sariling kapatid, ang kapatid niyang si Izuna. Ngunit na-confirm din na maaari mong ma-unlock ang Mangekyo Sharingan sa pamamagitan ng stress at trauma. Kung maaalala nyo, sabay na unlock ni Kakashi at Obito ang kanilang Mangekyo Sharingan noong namatay or pinatay ni Kakashi si Rin. Na-unlock nila ang kanilang Mangekyo with the cause of stress and trauma. Pero marami mong tatanong, bakit di ginagamit ni Kakashi yung Mangekyo niya nung Naruto series? Ang sagot dyan ay hindi pa kasi siya nakaka-move on sa nangyari kay Rin. At naalala niya si Rin tuwing na-activate ang kanyang Mangekyo. Sinimulan lang niyang gamitin ang kanyang Mangekyo Sharingan noong panahon na naka-move on na siya sa nangyari kay Rin. So, information lang sa mga di nakakaalam, ang Mangekyo Sharingan ay translated as Kaleidoscopic Cupwheel Eye. Kaya kung inyong mapapansin, ang Mangekyo Sharingan ay shaped as a pinwheel. At kung mapapansin nyo dito, ang Mangekyo Sharingan ay magkakaiba ng design from person to person. Pero kahit lahat sila magkakaiba, ay nire-resemble pa rin nila ang isang pinwheel. So katulad ng pagkakaiba ng mga design nila, magkakaiba din yung abilities ng mga Mangekyo Sharingan. At karamihan sa mga Mangekyo Sharingan user ay magkakonektado yung dalawang mata. Halimbawa ay si Sasuke. Ang kaliwang mata ang ginagamit niya upang matrigger ang Amaterasu at ang kanang mata naman niya ay ginagamit niya upang ma-extinguish ang Amaterasu. At si Obito rin, na ang kanang mata ay ginagamit upang matransport ang sarili sa loob ng Kamui. At ang kaliwang mata naman niya na kay Kakashi ay may kakayahan na i-transport ang mga long range or malayong mga bagay sa loob ng Kamui dimension. Pero meron ding mga Sharingan or Mangekyo Sharingan user na ang mga mata ay hindi konektado sa abilities ng isa't isa. Katulad na lang ni Itachi. Ang isa niyang mata ay may ability na Amaterasu at ang kabilang mata niya naman ay walang extinguisher nito. Ang kabilang mata niya ay ginagamit niya sa Tsukuyomi. At marami pang kapangyarihan ang Mangekyo Sharingan na hindi ko nababanggitin iisa-isahin dahil baka abutin na tayo ng bukas nito. Also, nakita naman natin na kahit non-Uchiha ay pwede mong gamitin ang Sharingan. At naipakita rin sa atin na kahit ang mga non-Uchiha characters ay maaaring gamitin ang Mangekyo Sharingan. Example ay si Kakashi. Nagkaroon siya ng Mangekyo Sharingan dahil na-evolve niya ang transplanted na unevolved Sharingan na galing kay Obito. At si Danzo naman ay nagkaroon ng Mangekyo Sharingan sa pamamagitan ng pag-transplant
ng mata ni Uchiha Shisui. Oo, nagawa nilang gamitin ang Mangekyo Sharingan. Ngunit dahil hindi sila parte ng Uchiha bloodline ay meron itong kapalit. Katulad ng nangyari kay Kakashi, noong first time niyang gamitin ang kanyang Mangekyo Sharingan ay 1 linggo siyang na-hospitalized at hindi nakagalaw sa kanyang kama. Ito ay dahil hindi siya parte ng Uchiha bloodline at hindi compatible ang kanyang katawan. Pero sa pamamagitan ng training ay nagawa niya itong remedyohan. Isa sa common ability ng mga taong nagpo-possess ng Mangekyo Sharingan ay ang Susanoo. Ang Susanoo ay isang malaking ethereal samurai. Ang lakas ng isang Susanoo ay maaari mong maikumpara sa lakas ng isang tail beast. Maaari lamang ma-activate ang Susanoo kapag na-unlock na ang dalawang Mangekyo Sharingan sa dalawang mata ng isang Uchiha, at kapag nakamit mo na ang perfect form ng isang Susanoo ay maaari nitong basagin or wasakin ang kahit anumang bagay nang hindi masyadong nag-e-effort. At katulad ng pagkakaiba ng kanilang eye designs at abilities ay magkakaiba din ang design ng mga Susanoo. Kung mapapansin nyo, kay Itachi ay kulay red, kay Sasuke naman ay purple, kay Shisui naman ay kulay green, at kay Madara naman ay kulay blue. At ang special pa dito sa Susanoo ay maaari itong palabasin kahit hindi na-activate ang Sharingan. Katulad na lang ng ginawa ni Madara, kahit nawawala yung dalawa niyang mata ay nagawa pa rin niyang i-activate ang Susanoo. Well, OP nga ang Susanoo, pero sa mga gumagamit nito ay nagkakaroon sila ng toll. Dahil ang sobrang paggamit ng Mangekyo Sharingan ay nagbibigay ng masamang resulta sa gumagamit nito. Kada overuse ng gumagamit ng Sharingan sa kanyang Mangekyo powers ay unti-unting lalabo ang kanyang eyesight hanggang sa tuluyang mawala sa kanya ang kanyang Sharingan. Well, na-experience na to ni Sasuke, Itachi at Madara. Sa tatlong yan, si Sasuke ang pinakaunang muntikan ng mawalan ng visual prowess dahil siya lang naman yung mahilig umabuso sa kanyang Mangekyo Sharingan powers, lalo na noong pinagsabay niya ang Amaterasu at Susanoo laban sa 5 Kages. Pero merong isang paraan upang hindi lumabo ang eyesight at upang hindi mawala ang Mangekyo Sharingan: ang Eternal Mangekyo Sharingan. Ang Eternal Mangekyo Sharingan ay ang pinakamalakas o ang final form ng Mangekyo Sharingan. So kung sa normal Mangekyo Sharingan ay unti-unting mawawala yung Sharingan dahil sa pagka-overuse nito, ang Eternal Mangekyo Sharingan naman ay walang magiging masamang epekto sa user nito. Hindi ito magbibigay ng bad effects dun sa owner nito as long as meron silang chakra para gamitin ang mga kapangyarihan ng Mangekyo Sharingan. As the name states nga, it is a Mangekyo Sharingan that lasts forever. So paano nga ba ma-obtain ang Eternal Mangekyo Sharingan? Base sa naipakita sa Naruto Shippuden series, maaari lamang makamit ang Eternal Mangekyo Sharingan sa pamamagitan ng Mangekyo transplanting. Magagawa ito sa pamamagitan ng dalawang Uchiha na mayroong malakas or malalim na relasyon sa isa't isa, na ideally magkapatid. Naipakita sa series na gagana lamang ang ganitong paraan kapag wala ng eyesight yung pagka-transplantan o yung taong mabibigyan ng Eternal Mangekyo. Well, hindi pa to confirm, pero ganito yung case na nangyari kay Sasuke at kay Madara. Then pagkatapos ng transplant, kung sino man yung nabigyan ng transplant o nabigyan ng Mangekyo Sharingan Eyes, yun yung magkakaroon ng Eternal Mangekyo Sharingan. Pero kung ano yung kapangyarihan niya bago siya ma-transplant, ay ganun pa rin yung kapangyarihan niya pagtapos ng transplant. At yung design ng mata nila ay magmi-mix. Kumbaga yun, magmi-mix nga, maghalo. Pero hindi ibig sabihin nun ay nakuha na rin nila yung kapangyarihan ng previous owner. Kasi sa case ni Sasuke, hindi nakuha ni Sasuke yung Tsukuyomi. Saka hindi rin nakuha ni Madara yung kapangyarihan ng kapatid niya. Well, so ang Eternal Mangekyo Sharingan ay napakalaking power boosts para sa mga Mangekyo Sharingan users. Dahil wala na silang restrictions pagdating sa usage ng kanilang Mangekyo Sharingan, at yun nga, wala na silang aalalahanin pa dahil hindi naman mawala yung visual prowess nila at madadagdagan pa yung kapangyarihan ng mga techniques nila. Kung halimbawa, yung Amaterasu, yung Susanoo nagkaroon ng strength buff, at sa case ni Madara at ni Sasuke, dahil sa Eternal Mangekyo ay nagkaroon sila ng napakalakas na Susanoo at naging full body ang kanilang Susanoo, kaya nitong tamalon, kaya nitong tumakbo, at kahit yung mga bundok ay kayang hatiin ng walang kahirap-hirap. Well, hindi pa confirmed kung paano ma-achieve yung perfect Susanoo, pero sa tingin ko kailangan mo ng Eternal Mangekyo Sharingan bago mo ma-achieve yung perfect na Susanoo. Well, marami pa akong gustong i-discuss tungkol sa Sharingan, Mangekyo Sharingan at Eternal Mangekyo Sharingan, pero baka abutin tayo ng bukas at mamatay na ako kaka-edit ng video na to. So mga weebs at otaku, hanggang dito na lang muna tayo. Please subscribe to my channel, like this video, at i-comment nyo kung ano bang magandang ideas para sa mga next videos ko. Tulungan nyo akong mag-isip para ma-schedule ko kung ano yung gagawin ko sa mga susunod. So ayun lang, maraming salamat sa inyong lahat. I love you guys. Peace out.